gusto niyo na may pag-uusap natin? Hindi ko pa nakakausap si Senator Pia, pero kung ni Camille, mananatili kami na nationalista. Si Senator Pia, ganun din naman. Ang para sa akin lang, para hindi malagay sa alanganin ang ating Pangulo at yung iba pang opisyal, yung mga kasangga ko sa iba't ibang partido, para hindi na makalinlangan kung namamangka daw ako sa 2 ilog. Hindi ganon. Nais ko maging ilog kung saan magtatagpo lahat ng tubig para alam naman ninyo kapag meron kayong kaibigan o 2 kaibigan na nagkakatampuhan, nagkakagalitan, hindi nagkakaunawaan, hindi ka naman kakampi para lumaban doon sa isa o gagatungan yung isa para palalain pa yung away. Hindi naman yun ang gawain mo eh. Lahat ng kaibigan mo, gusto mo talagang nananatiling kaibigan pa rin, barkada pa rin. So parang gano'n ang feeling ko, gano'n nagkasimple yun eh. Pero yung pagkalas po din ma'am, hindi po ba kayo napapahala na maapektuhan yung ratings po? Tama naman yun. Pero sa ngayon, ang mga survey, mga rating, ang makaaga pa eh. Hindi natin alam eh kung ano talaga yung kahihinatnan. Para sa akin, tuloy-tuloy lang ako magtatrabaho. Yan naman talaga ang ginagawa ko. Ikot lang ako ng ikot. Sige lang, kinakausap lahat. Nakikisuyo sa iba't ibang sektor kung anong maitutulong. Halimbawa, ngayon, nandito yung mga senior citizens, marami po tayong lolo at lolo, nagpapasalamat sa akin kasi ang dami daw nilang natanggap, yung expanded centenarians, yung kanilang senior citizen social stipend, kahit pa paano natulungan ko. Ngayon, andito rin yung PWD, kasama na rin ng solo parents, sila naman daw. Ayun, to be continued. Ganon din, yung ibang farmers natin, pag nag-umpisa tayo sa bagay kasi yun, na magkaroon ng titulo sa wakas at mabura na ang kanilang bilyong-bilyong utang. Wala namang pambayad. Isipin nyo, dekadekadang pinangkolekta. Nag-umpisa yan nung panahon ni Presidente Duterte, nung panahon ng pandemic, talagang tinanggal lahat ng penalty sa bayan ng interes. Abay sabi ko kay Presidente Bongbong, ituloy na natin yan. Kaya ngayon, wala nang mga utang at nabibigyan na ng titulo. Pero, to be continued din, kasi alam naman natin, yung ating mga magsasaka hirap na hirap, may titulo nga pa rin. Paano? Wala namang pambilin ang binhi, wala namang pambilin ang abono pagkamahal-mahal, pati na yung gasolina. So, to be continued ang ating mga projects at yung mga young farmers, marami sa kanila na tuklasan natin at talagang may sariling talino, may mga project. Abay ngayon, level up naman sila. Dapat to scale para marketing na sila. Yung iba, talagang agresibo pang gustong mag-export. Tulungan natin. Ano po, Senator, yung reaction nyo doon sa pagbaba po ng rating ni Vice President Sara Duterte? Alam niyo yung mga survey ngayon, kanya-kanyang survey. Mahirap mag-comment, di ko alam kung alin paniniwalaan. At higit sa lahat, napakaaga para sa politika. Alam naman ninyo, yung politika natin sa Pilipinas, parang basketball. Last 2 minutes. Malayo-layo pa tayo sa last 2 minutes. Pero sakaling pala rin Sen na muling makabalik sa Senado, ano po yung batas na unang-una ninyong ipapalitan? Ako yung nakatutok sa pagkain. Problematic talaga yung pagkain. Gusto ko talaga tulungan ng ating marginal farmers para bumagsak ang presyo dito sa mga syudad. Hirap na hirap ang ating mga nanay at talagang kapos sa cost of living, sa kataasan ng bigas, sa mga bilihin. Kailangan gawa natin ang paraan na bumaba at napaka-importante niyan. At ang recommendation ko wag lang ayuda na hindi naaasahan, na limos-limos lang at barya lang ang pinagbubudbod. Ano kaya gawin na natin yung ating mga mangingisda at mga magsasaka, kahit karampot lang, bigyan natin ang sweldo na naaasahan nila na kahit papano yung kanilang kinikita ay maging sapat para sa pamumuhay. Ganon din sa ating mga social stipend, palawakin natin yung 4Ps, hindi lang ayuda na bigla-biglaan, na minsanan, kundi yung naaasahan para makapag-plano sila ng buhay. At naaawa naman ako, kailangan na may dignidad ang Pilipino pagkat hindi naman tayo tamad. Gusto natin magtrabaho. Konting tulong nga lang.
Ano po? Ano yung tanong? Palagay ko inaayos naman. Nagkaroon kami ng budget hearing. Maayos naman po. So, unti-unti naman nasusolve yung mga problema nila. At katulad ng sinasabi ko, ayokong kumakampi. Sana magkaisa